Hello guys! Welcome back again po tayo sa Pots TV! Happy lang ngayon si Pots. Bukod sa magandang tanawin po, sa likuran ko po ay ang Wascana Lake. Madalas dito ako nag-relax. Bakit masaya si Pots? Kung mapapansin nyo naman, bagong-bago, di ba? Napakaganda. At saka may inabot pang sobre sa akin. Mamaya makikita natin kung anong laman nito. Happy lang si Pots, gawa ng pang isang taon ko ngayon sa part-time, full-time. So kaya ako nasabing part-time, full-time kasi before nagpa-part-time na rin naman ako, pero ito yung literal ngayon na talagang full-time, in a way na Lunes hanggang Huwebes, tapos full-time naman ako Friday, Saturday, and Sunday doon sa aking full-time job. So gusto ko lang magpasalamat dito sa company nito kasi binigyan nila ako ng chance na makapagtrabaho at makasama ko sila sa kumpanya. Binigyan nila ako ng chance kasi ang hanap talaga nila that time is full time. Nung in-interview ko, sabi ko part-time lang hanap ko. So mabait naman yung amo ko, sabi niya sige, pagbigyan mo na kita kasi kailangan lang talaga namin, kaya nakapag-start ako. So ang pasok ng trabaho ko doon ay 7 to 3:30. Kung sinipag-sipag ako, uwi akong 3:30. Pero pag tinamad-tamad ng kaunti, nag-extend ako na hanggang 4:30. So overtime. Oh my God! So tingnan natin guys kung ano yung binigay nila sa akin. Isang taon ko kasi. Sabi dito, happy birthday! Tama po yon. Dahil nagsimula po ako sa kanila, birthday ko. Kaya, binigyan nila sa akin, Boston. At saka yung favorite ko, Teams Horton. Teams. Tapos sabi nila, happy birthday Saudi. Thank you so much. Thank you so much sa inyo kasi binigyan nyo ng importansya bilang kahit part-time lang ako. Bakit ko nasabi? Kasi ako lang yung nag-iisang part-time sa company niyan. So, maraming salamat. Binigyan niyo akong chance. Siyempre, hindi ako makakatagal ng ganong katagal kung walang suporta yung aking commander, yung aking asawa. Nais ko lang i-shout out si Mian. Thank you so much, my love. Love you. Thank you sa suporta mo, sa pag-aalaga mo sa ating kids. Alam ko sobrang kukulit na nila. Tapos dumagdag pa si Pots Pogi, makulit din. Thank you so much talaga. Huwag kang magsasawa ha. At higit sa lahat, gusto ko magpasalamat kay God kasi binigyan niya ako ng blessing na ganito dahil alam niya na magkakaroon ako ng problem. Sa bagay, alam naman talaga lahat ni Lord, lahat yan nakikinita niya na kailangan kong makakuha ng part-time kasi usually guys, dati nagpa-part-time lang ako pagka needs ko lang, magbibigay lang ako ng schedule pag gusto ko, pero ito yung ngayon yung talagang Lunes hanggang Huwebes papasok ako kasi anong reason bakit ko kinuha yung ganitong part-time kasi nakikita ko na sa budgeting ko na magko-collapse yung aming budgeting. So ang main reason talaga bakit ako kumuha ng part-time na ganito is para masustain ko yung mga expenses namin mag-anak. So luckily binigyan nila ako ng chance. Salary wise maganda. Yun nga ang problema ko ngayon kasi this year o this month filing na ng tax. So worry ako ng kaunti kasi daw nagpadagdag ng tax sa kaltasan. May possible na magbayad ako, pero ibig sabihin pag magbayad ako, kumita ako ng maganda. Then pangalawang reason kung bakit kinuha ko yung part-time, kahit papano makakuha naman ako ng counting extra money para kahit papano maibigay ko rin naman yung kasiyahan din ng mga bata na banding kami mag-anak. Kasi kung
paycheck to paycheck na lang mangyayari, pag sweldo, bayad lahat sa mga bills, eh I don't think sa budgeting ko may matitira pa. Kaya thanks God, thanks sa aking commander na sumuporta, tsaka thanks din sa aking mga anak na inuunawa lagi ako. Yung laging biruan namin sa bahay na pag nanonood ako ng TV, sasabihin ko, uy, may pasok pa pala ako bukas. Sasagot naman yung mga anak ko, akala ko rest day. Di ba? So kahit paano happy naman ang aking part-time. Nag-i-enjoy pa rin naman ako ngayon. Bakit ko na-open up sa ganito yung part-time? Naiisip ko lang guys kasi mas madalas kong nakikita sa social media, sa balita about sa international student, kung ano yung mga nangyayari sa kanila rito. Alam ko po may mga pangarap po tayo. Alam ko po na nangangarap, yung iba nangangarap mag-Canada, tapos gagamitin natin yung international student para stepping stone. Real talk tayo guys, payong kaibigan ni Pots, kung ang magiging mindset natin na gagastusan ko, mag-aaral ako ng international student sa Canada kasi yun ang magiging stepping stone ko, baka sakali makakuha ko ng employer, mabigyan ako ng work permit. At kung yun ang magiging mindset natin guys, medyo challenging po yun. Challenging in a way na, alam nyo yung ganito na lang, simple explanation, na qualified kayo mag international student, yung expectation natin na pagpunta sa Canada, hindi natin in-anticipate yung mga bagay na unang-una yung culture shock. Dumating tayo, siyempre hindi natin pamilya, hindi natin alam yung klima, yung may culture shock tayo. Tapos dahil nga ang objective natin makahanap tayo ng trabaho, tapos sa kakahanap natin ng trabaho, wala tayong makuhang employer na mag-trust sa atin kasi international student. Alam niyo yung pressure and stress na mararamdaman ng isang student, paano pa nila mapupokus yung pag-aaral? Kaya I suggest, kung ang magiging mindset nyo guys stepping stone yung international student, hindi ko po kayo dinadown sa mga ganong pangarap kasi alam ko po, nangangarap, katulad ko rin, nangangarap din po ako makarating ng Canada. Pag-isipan nyo po mabuti, yan ang best advice ko. Mag-research muna kayo, alamin nyo muna yung mga possible na pwedeng ma-encounter. Kasi sa expenses pa lang guys, nandito na ako sa Canada. Nag-double job ako kasi yung expenses ko. Kaya pinaka main reason ko kaya nag-double job ako, yung expenses ko. Yung iba nagpa part-time job kasi gusto makaipon pang bakasyon, pang Pero sa akin, kailangan kong masustain yung ibang expenses ko. So, mga nangangarap gamitin stepping stone ng international student, think twice. Think 3, think 4. Ganun. Habang nagpaplano po kayo papunta rito, research na, tingnan nyo magkano accommodation, kung wala kayong mga pambayad sa mga expenses, plan B agad kayo, mayroon kayong contingency plan. So yan yung best way para makasurvive po tayo dito sa Canada. At the same time, kasabay po natin makamit yung mga pangarap bakit tayo nandito sa ibang bansa. Kasi mahirap naman kung yung dream natin maging nightmare, di ba? Nakakalungkot lang kasi na sa tuwing magbubukas ka ng social media, although hindi naman talaga natin dapat intindihin yan, pero meron din kasi ako ng mga nakikita na alam niyo yung nangi-encourage pero ayaw naman mag-share kung paano nila ginawa yun. Parang napakadali kasing sabihin na international student ako, nakakuha ko ng employer, ganito na ako. Pero hindi po lahat na ganun ang experience.
meron ding mga naka-experience na talagang wala, tapos nag-decide na silang umuwi sa Pilipinas, which is napakalungkot po nun. Kung bilang isang nandito na sa Canada, tapos alam ko kung gaano kahirap ang pag-a-apply, gaano kahirap ang pagpoproseso, tapos pagdating dito hindi nila kinaya ang pressure, tapos mag-decide silang umuwi, 'di ba? Parang bilang isang Pilipino, nakakalungkot din, nakakalungkot. Kaya guys, na-share ko lang po kasi sabi ko nga, 'di ba, happy ako ngayon kasi kaya ako binigyan ako ng ganito. Mahirap ang situation na dalawang trabaho. Actually, ang trabaho ko naman talaga dito sa part-time ko na to, para sa akin napakadali. Ang bolt na malaki lang na ginagamit ko para ikabit ko is 3/4 lang. Tapos yung pinakamalit na bolt is 5/16. So kung ganun kaliliit guys, ibig sabihin 'di ba maliliit lang yung mga ikinakabit ko. So, madali lang siya. Yung time lang, yung time na paano ko a-adjust, paano ko iba-balance na pagod ka sa trabaho tas i-relax mo yung sarili mo. Binabalanse ko na lang para kahit papaano. Basta bago ko tapusin ang video to, maraming salamat Lord sa binigay mong blessing. Maraming salamat sa family ko na sumusuporta sa akin, especially sa aking YP na si Mian. I love you. Thank you so much sa iyong pagsusupport sa akin at saka sa aking mga kids. I love you. Thank you so much po at inuunawan niyo ko. Tuwing darating ako, sinasalubong niyo ako ng masayang mga ngiti. Thank you so much. So, yun lang guys, share ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung mayroon kayong suggestion at concern at nais nyong pag-usapan sa abot na kayo makakaya, mag-share ako. So, yun lang po guys. Thank you so much and please like, subscribe and share kung nagustuhan nyo po ang aking video. Thank you so much. See you again sa video ko. Pots TV!